Good morning everyone. Welcome to Il Paraiso. This is Doc Del once again. So this morning, gusto kong ipakita sa inyo ang mga red leaf philodendron here at Il Paraiso. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids and ornamentals, you will always be updated. This morning, gusto kong ipakita sa inyo ang mga philodendron na may pulang dahon dito sa Il Paraiso based po sa aking mga natandaan. Okay, so this morning, ito po yung ating Black Cardinal and this is a Holland variety. Okay. So, kung titingnan ninyo, dark red po yung kanyang dahon. Pero, meron siyang kaibahan doon sa local na Black Cardinal kasi medyo hindi ganun ka dark red ang kanyang dahon. Pero, meron talaga siyang mukhang Black Cardinal. So, another one is this one, no? It's really amazing, napakaganda po. Ito po yung aking red sun na philodendron. Okay, so tingnan ninyo, napakaganda po ng kanyang dahon na pagka-red. Glossy po siya. And then, yung ibang dahon nga lang, medyo may problema. Pero, titingnan natin kasi aalagaan natin ito, no? I started taking good care of them. And then doon, tingnan ninyo, ito po yung kanyang old leaf from my previous video. However, meron na po siyang patay na dahon doon sa gilid. Pero ito po yung kanyang bagong dahon. So ito po yung aking red sun. And then another one, ito po yung aking burgundy. No, napakaganda po ng burgundy. Pareho po sila ng Black Cardinal, pero medyo pahaba po yung kanyang dahon. Kasi yung Black Cardinal, bilugin po ang kanyang dahon, circular. Okay, but here, no, pahaba siya. Maganda po ito. And then, no, nabili ko po ito kay Sir Dennis sa Jansan. And so this is my burgundy here at Il Paraiso. So this is the highlight of my Black Cardinal here at Il Paraiso. I want you to have a closer look on the leaf, no, sa kanyang dahon. Mamasa-masa po kasi bago lang po natin siya diniligan. Okay, so tingnan ninyo. Okay, yan po, no? So medyo matagal-tagal na po ito dito sa Il Paraiso and I am planning really to top cut this one, no? Decided na po ako na i-top cut ito, pero I have to buy a vermicast, no, kasi yun ang gagamitin ko sa kanila. Meron na ako doong rice hull, kulang na lang po is vermicast and coco peat. So bibili po tayo niyan para maparami po natin ang ganitong philodendron dito sa Il Paraiso. This is one of my premium philodendrons here at Il Paraiso. Next ay ito yung aking cherry red, no? Tingnan niyo ang aking cherry red. Okay, maganda din po siya kaso medyo nasira doon kasi medyo matagal-tagal natin siyang napabayaan. Tingnan niyo yung mga dahon, meron pong butas-butas, pero I think kinain ito ng uod, no? So next week, bibigyan natin sila ng bibigyan natin sila ng pampatay noon ng uod para mas lalo silang maging healthy. Okay, another one, ito po yung aking daing ampon. Okay, no? Ito yung aking daing ampon. Parang magkatulad sila doon sa cherry red, pero iba ang kanyang, no? Tingnan nyo yung kanyang dahon, iba ang pagka-red. Ito naman ay medyo maputla, no? Okay, medyo maputla.
medyo may problema din po dun sa kanyang stem. So pag nakabili na tayo ng media, so we have to top cut this one so that this philodendron will renew its beauty. Okay. So another one is, no, ito yung aking choco cardinal, no? So ito yung aking choco cardinal, and then para siyang black cardinal, pero tingnan nyo, hindi ganon ka dark red ang kanyang dahon. Meron din siyang pagka-burgundy, meron siyang anong tawag dito, yes, burgundy, and then kaso nga lang, no, bilugin din po ang kanyang dahon. Okay, so yun po, no, ito po ang aking choco cardinal. So nag-iisa po ito dito sa Il Paraiso. And okay, so another one is ito ang aking, no, another local black cardinal here at Il Paraiso. So ito yung parating pinakiusapan sa akin ni Loie. Okay, but then hindi ko na to po iibebenta. So kasi ang plano ko dito sa Il Paraiso, paparamihin ko yung mga variety na hindi siya hindi siya vine, no, hindi siya tawag dito, hindi siya kailangan ng poste para tawag dito, no, we could be able to stand yung kanyang uri ng philodendron. So I'm planning to stop yung mga crawling philodendron. So ang plano ko na lang dito sa garden is gusto kong paramihin ang ganitong uri ng mga philodendron. So yung iba itatapon ko na. So kung sino yung gustong mag-adapt, no, at the time na ilipat ko sila, itapkat ko sila, at itapon yung hindi na dapat, no, hindi na dapat dito sa Il Paraiso. So yung mga worth it na lang talaga na philodendrons ang aking ititira. So another one is my black knight, no. So this is my dark knight. Okay, so tingnan niyo, another red leaf philodendron here at Il Paraiso. Maganda po siya, no? Napakaganda po ng kanyang dahon, napakaganda po ng kanyang variety. And then I think meron akong nawala, yung Royal Queen. So hindi ko na matandaan kung naitapon ko na ba yung aking Royal Queen. And one last is my Red Congo, of course, na hindi natin to kakalimutan kasi isa din ito sa rena ng philodendron dito sa Il Paraiso. No, this is my Red Congo. Malaki na po siya, malago ang dahon, flawless din po yung dahon. So para ma-maintain ang kanyang pagka-flawless, I am planning to apply them vitamin B1. Kasi yung vitamin B1, yun ang nagpapaganda, no, sa kanilang mga dahon, at patuloy na talagang glossy ang kanilang mga dahon. So ibabalik ko po yung ang kanilang glossy dito sa Il Paraiso, pero this time lahat ng aking philodendrons ay gagamitan ko ng vitamin B1. So ito po yung mga red leaf philodendron here at Il Paraiso. So sana po nagustuhan ninyo ang video na ito. Patuloy po na mag-subscribe, manood, at walang sawang, no, tangkilikin ang aking mga video sa aking YouTube channel. So I want you to subscribe Dukdil TV, and thank you everyone. God bless and stay safe.